Tiniyak na Malacanang na handa ang pamahalaan sakaling umabot sa higit 200 individual ang posibleng makulong dahil sa flood control anomaly. Samantala, bukas naman ang palasyo na bigyan ng pangil ang Independent Commission for Infrastructure. Pero sa ngayon, hindi pa raw kinakailangang baguhin o dagdagan ang mandato nito. Si Clazel Pardilla sa detalye. Sira na ang 5 sa 20 makina ng laundry shop na ito sa Barangay 522 sa lungsod ng Maynila na ilang beses nang lumubog sa baha. Pero hindi lang yan ang perwisyong hatid ng baha. Malaking gastos din po. Unang-una po yung sahod sa tao. Na imbis po na nakakapag-operate kami, kumikita kami ng araw na yon. Stop operation po kami, hindi kami kikita pero may binabayarang tao, maintenance, then yung tax po, tsaka yung mga utilities. Yung upa din po, tuloy pa rin po yun kahit na stop operation kami. Kaya nakakasama raw ng loob para sa mga lumalaban ng patas ang pangungurakot sa mga palpak at guni-guning flood control projects na iilan lamang ang nakikinabang. Nakakagalit kasi unang-una, lahat tayo nagtatrabaho nagpapakahirap magtrabaho tapos kinakaltasan ng buwis. Hindi siya napupunta dun sa dapat niyang puntahan. Apela ng higit 30 grupo ng mga negosyante kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. palakasin ang kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure. Bigyan ng full legal authority at independence ang ICI para mapalawak ang saklaw ng investigasyon at mapabilis ang pagtukoy sa mga nasa likod ng maanumalyang proyekto kontra baha. Sabi ng grupo, maituturing na historic at massive ang korupsyon sa flood control, isang krisis na banta sa national security at sumira sa tiwala ng taong bayan. Pagtitiyak ng Malacanang, tinututukang mabuti ng ICI ang paghabol sa mga sangkot sa katiwalian. Sa ngayon, hindi pa raw kinakailangan baguhin o dagdagan ang mandato ng komisyon. Kung may gaganda pa, hindi naman po ito sasarahan ng pinto ng Pangulo. Pero sa ngayon po, sa nakikita po natin, maganda po ang itinatakbo ng pag-iimbestiga ng ICI. Nararamdaman po ng Pangulo at ng administrasyon ang mga nararamdaman ng mga businessmen. Kaya po patuloy ang ginagawang pag-iimbestiga at patuloy ang pagpapabilis ng aksyon para po mapanagot ang dapat na mapanagot. Sinasabing sa susunod na 3 linggo, inaasahan ang pagsasampa ng kaso o indictment sa mga sangkot sa flood control mess. Andin po naman ang pangako ng ICI na magkakaroon po ng mabilisang pagsasampa ng kaso. Nagkakaroon lang po talaga ng pag-iipon ng mga ebidensya para hindi naman po malabnaw yung mga kasong isasampa nila at baka madismiss lamang po. Sayang. Nanindigan ang palasyo na hindi kinakailangan buwagin ang Department of Public Works and Highways. Sa harap ito ng mga panawagan na i-abolish ang ahensya dahil sa pagkakadawit ng ilang opisyal ng DPWH sa korupsyon. Hindi po lahat ng mga taong gobyerno sa DPWH ay masasabi nating gumawa ng kamalian. May mga public servants pa rin po at public officials na masasabi natin tumutugon sa kanilang mga obligasyon. Sa ngayon po ay hindi po pa naiisip kung dapat itong i-abolish dahil dapat ang tanggalin dito ay yung mga gumagawa ng mali. Clazel Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.